Yo, good day netizens, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi kang notified once may bago tayong upload. For today's vlog, ito na yung request ng karamihan sa inyo, the Suzuki crossover. So, check natin ngayon yung overall specifications niya and also kung ano yung masasabi ko sa motor na to. Without further ado, let's get right to it. So yun guys, Suzuki crossover. Naku, napakalupit pala nito talaga sa personal. Personally nagustuhan ko siya. Aesthetic wise, tingnan nyo, ang ganda niya. Medyo aggressive yung look niya para sa akin. May palikpik pa dito. Ayan o. Yung una, hindi ko to alam, kaya nagulat din ako. Ano ba tong crossover na to nung una kong kita? Hindi ako familiar sa kanya. So medyo bago din pala to. Ito'y upgrade na sa dating Raider J. Ngayon ay FI na siya. Crossover yung kanyang bagong feature. Ito yung offer nito, medyo kalahati, half siya na pang city driving and pwede rin na medyo pang off-road, pero hindi siya totally masasabi mong dirt bike kasi yung design niya medyo may pang city driving pa din eh. Yung kanyang shocks, ayan, may boots, may cover siya. Ang tawag dyan ay boot protection. Yan, may boot protection. Tapos siguro pang hindi ko lang kung bakit hindi to masyado pinapansin ng tao, pero gusto ko talaga yung ganitong forma. For me kung kukuha ko ng motor, isa to sa pwede kong maging choices eh. Nagagandahan ako sa kanya. Yung build niya talaga medyo robust, no? Machong macho, may palikpik pa dito. Yung niya, yung headlight niya, hindi pa to LED. Ito ay halogen pa, bulb type pa yan. Pwede mo siyang papalitan ng LED kung trip mo, pero sa kanyang category, okay siya para sa akin. Stylish na ito. Gagandahan ako sa kanya. Sa paint job niya, maganda rin, glossy. Pati itong niya, transition ng white and black. By the way, ang colors niya ay may red, may blue, may black. Itong re-review natin, black to. May special edition siya, yung blue, yellow and blue, no? Pwede kayo magpa-reserve nun. Yung brakes niya sa unahan is naka-disc brake na. Ayan, dito muna tayo sa unahang part disc brake na. Ang size ng gulong niya is saan na ba? Makita. Yun, nakatagilid. 70 by 90 by 17. 38P. Spoke or rayos. Matibay to for off-road. Itong rayos. Ganyan. Gusto ko siya. Gusto ko yung ganyan. Tapos yung niya, yung style ng patterns ng gulong niya, medyo pang off-road na rin, semi-off-road. May balahibo kung tawagin nila yan. Mga ganyan, no? Mga details. Ganda. Ewan ko sa inyo kung anong masasabi nyo sa motor na to, pero for me, nagagandahan ako sa kanya. By the way, ito yung sinasabi ko, yung tapaludo niya may extension hanggang dito. Kasi punta tayo sa kabila, ha? Kasi ito, yung makina niya walang cover. So ganyan, bukas na bukas. So nakakahinga talaga siya. Good for it kasi air cooled to. So nakakahinga talaga yung makina, nakakasingaw siya ng maayos. Good siya for long rides na din. Since FI na to, matipid na siya sa gas. Actually, ang fuel consumption niya, dun sa nakuha ko sa mga research and also sa mga personal users nito, no, nag-gather ako na informations. Naka 62 to 65 kilometers per liter sila. Iba sabi naka 66 pa. So depende yan syempre sa rider's weight, sa kondisyon ng kalsada, kung pa-incline, pababa. Ayun, yun yung kanyang nakuhang average fuel consumption. So matipid na kasi fuel injected na siya. Ayan, fuel injection. Ayan. So dito nga,
Makita nyo, naka-extended na yung kanyang fender. Ayan o, hindi yan sasayad dyan. Naka-extend na siya para hindi mabasa yung makina. Yung sinabi ko nung last time na gusto mo na hindi mababasa yung makina mo, may nag-comment dun, sabi gusto nila sabi, sir, dapat nga malamig yung makina kasi yung iba nga liquid cooled pa. Magkaiba kasi yun, guys. Yung cooling system, nakadesign talaga siya as liquid cooled para palamigin yung makina mo. Yung sinasabi kong huwag niyong papabasain to sa ulan kasi pwedeng pasukan ng tubig to, magkukos yun ng problema sa motor. At the same time, yung mga motor nga natin, di ba, wina-warm up natin bago patakbuhin kasi ayaw mo naman na malamig pa yung makina, hilaw pa bago mo patatakbuhin, hindi pa ganun kaganda yung performance niya. So may saktong init para dun sa motor, ayaw mo naman na matatalsikan siya ng mga tubig. Yan, ano pa ba, ganda dito sa manibela. Ito, kanyang fuel gauge nandito. Ito yung panel gauge niya, analog pa. May engine check. Yan engine check. May neutral. Signal lights dito. Ayan, signal lights niya, iilaw yan. Lambot ng buttons malambot. Madali siyang pindutin check natin yung itsura. Ayan yung signal lights niya. Wala pang gas kaya hindi ko mabubuksan yung headlight. Pero signal lights, okay naman ako. Pero sabi ko nga, hindi ako masyado fan ng nakahiwalay na signal light kasi pwede mabali kapag ka nadali. Pero stylish. Ang counter side naman niya, ang good side kumbaga, is siya, napaka-stylish niya, maporma kumbaga. Tapos ayun, may gear indicator. Ayun. Wala pala. Hindi pala nailaw. Neutral lang. Okay. May top. May tanongin natin sila, sir, kung para saan tong top. Yan siya, wala siyang fuel, so empty. May speedometer. May odometer. Straight up. Easy to read naman siya. Sakyan ko para mas kita. Yan. So seating position niya is upright. Upright siya. Comfortable naman siya. Depende siguro sa height ng sasakay. Ito gusto ko, yung iba kasi ayaw ng ganito na manibela, pero for me, ako gusto ko to, yung parang bike yung mga old school na classic, kasi for off-road adventure nga kasi halos yung parang style na ino-offer niya. And at the same time, siya, semi-automatic. So clutchless na siya, pero may gears pa din dito sa kaliwa, gears. 4 speed to, 4 speed. Dito yung front brake niya sa kanan. Rear brake niya dito, tatapakan mo. Parang sarap i-drive, parang ang taas niya. Check ko, tatanggalin ko sa side, sa center stand. So yan, 5'3 and a half. Yung height ko pag nakasapatos is 5'4. Abot na abot, guys. Perfect din sa short riders. Siguro kung medyo matangkad ka, okay din siya. Kaya lang, okay din siya kasi malapad to Di kagaya ng Raider na parang yuyuko ka. So medyo may ngala. Ito, upright sitting position mo. So for me, mas tolerable to for long rides. Maganda sitting position niya, hindi nakakangalay. Yung mga hawakan niya, maganda rin. May ilaw. May switch para sa ilaw. May push start dito. Ayun, so walang gas yan. May busina siya. Ayun, busina niya. Malakas ang busina niya. Patayin na natin engine niya. Wala siyang kill switch sa side stand. Yung mga ganong feature, medyo na yun, advanced na yun. Ibang category na. Wala siya. Ito yung stand niya. Ito yung dagdag, ito yung bawas. Yung kanyang tapakan ng foot peg niya is rubber type, pero maganda din siya. Kung stock to stock lang, okay na to, yung ganyan. Pero kung ako, hindi naman ako mahilig mag-modify, pero isa to sa mga gusto kong palitan. Gusto ko yung medyo metallic ang itsura ng mga tapakan. Ganda rin nito nung niya, transition ng paglagay nung pillion ride foot peg. Gusto ko yan, nagbe-blend siya kasi black na siya.
Yung shocks niya is made to for city driving. So hindi pa siya ganun ka design for off-road. Sakto lang siya for city driving and little bit of off-road. Syempre nandiyan yung mga details niya for the tires. Ito yung kanyang kadena. Syempre gusto natin well lube lagi siya. Sa personal, maganda din itong chain cover niya. Semi lang siya, hindi siya full chain cover. Dito lang sa top part lang. Maganda. May mga part siya na maganda yung plastic design niya. Yung parang ang looks niya is carbon fiber looks. Looks lang hindi siya yung material mismo. Yung looks niya is carbon fiber. Para yung feels niya medyo premium na talaga. Yung kapitan ng angkas dito is solid din. Solid din, maganda paint job. Maganda paint job niya. Hindi basta-basta gasgasin. Maganda. Tapos may crossover dito. Crossover. Ganda. May mga maliliit na details na ganyan na ako na-appreciate ko yan. Tapos ito, yung niya, fender niya sa likod. Neat. Malapit sa gulong. Tsaka extended dito. So, hindi matatalsikan yung angkas mo. The same time, hindi kakalat kung saan-saan yung dumi, no? Yung shocks niya, ganda rin. Itong kintab, ganda ng niya, ng pagkaka-spoke niya. Mo halata mo hindi siya cheap materials. Ang likod is 80 by 90 by 17. 50p. Yan ang likod niya. Ganda na quality niya, guys. Nagugustuhan ko siya talaga. Yung kanyang tail light, ito as bulb type pa siya. Ayan yung style niya. Ganda, no? Minimalist lang. Medyo ganun kasi taste ko yung medyo minimalist lang ang dating, pero still medyo maporma pa din. Ito lang siguro hindi ko gaano type na design niya, yung pattern na yan. Pero ito gusto ko yung malaking nakalagay na niya. Bali distinguish mo yung category niya. Crossover. Ganda ng paint job. Gusto ko siya. Fairings niya malleable. Yung bang hindi babasagin, kumbaga. Yung pag nabangga ka, magsha-shatter into pieces, mababasag. Hindi siya ganun. Malleable siya. Yung kayang mag-absorb ng impact. Yun ang gusto ko sa kanya. Tapos ito yung manipis lang, no? Ganda nito, no? Manipis lang ng niya, muffler niya. Iba yung atake nito. Parang minimalist talaga. Ako, kasi pasensya na kayo. Ko lang yun, personal opinion ko lang. Hilig ko talaga yung mga ganun, yung parang minimalist design lang. Maliit lang to. Sana maganda tunog, no? Pero tahimik kasi to, yung mga ganito tahimik. Kung ipa-open muffler mo to, mahuhuli ka nga lang. Pero maganda siya, na maliit lang. Tapos may kickstart na siya bukod sa push start. So napakaganda nun. Ang bore and stroke niya is 51mm by 55.2mm. Yan ang kanyang bore and stroke. Ang maximum power niya is 6.8 kilowatts at 7,500 RPM. Ang kanyang max torque is 9 Newton meter at 6,500 RPM. Yun yung kanyang ino-offer. So ang kasi ng iba, ang dami kasing choices or competitors nito. So ito yung atake ng Suzuki dyan, no, sa itong Suzuki crossover, Raider J crossover. Ang atake nila dyan, kasi ang mga counterpart nyan, Yamaha XTZ 125, ang presyo nun is 84,900. Alright, ang Honda CRF naman 150 liters, ang presyo nun is 134,900. Ang Kawasaki KLX 150 is 130,000 pesos ang SRP. Ang Honda XRM is 66,900 pesos. So mamaya tatanungin natin kung magkano to. Kasi ang offer neto, mas mababa yung presyo niya. So mas inaabot niya yung mga typical Filipino na medyo tight on budget. So mamaya tatanungin nila sir, sa ating kila sir,
Chris and Sir Bricks yung mga offers nila dito, requirements kung kukuha ka ng hulugan, and magkano yung total pricing. Alright, so yun, ang makina niya is 4-speed 4-stroke 113cc to be exact, air-cooled, semi-automatic, and FI na siya. Ang top speed na nakuha dun sa mga research ko is 102 kilometers per hour sa 115cc. For me, okay na din siya. Hindi naman for racing purposes yung dahilan mo para kumuha ng ganito, diba? It's just for me. Yung side mirror niya, okay din siya for me. Yung side mirror niya, sakyan ko ulit para ma-feel ko. Side mirror niya, yan, oh. Sakto lang ang lapad. Kita mo pa rin, usable pa rin siya. Hindi yung puro forma lang. High beam, low beam niya dito. Tapos yung upuan niya, ang ganda rin ng seat cover niya. Makapit. May stitches pa, oh. Premium din ang feel sa akin ng seat cover niya. Makapit. Tapos ito, yung kanyang compartment. Meron siyang 4 liters of fuel tank capacity. Ayan. Tapos ito naman ay walang pagkukuskusan. Wala naman siyang pagkukuskusan. Ito pala meron. Yung sinasabi lagi ni Sir Zack na lalagyan na lang ng 3M tape para hindi kumudkod to rubber sa plastic. Yan, oh. Sa ano niya, sa paint pala. Itong rubber hindi kumudkod dito kasi in time habang nagva-vibrate pwedeng makudkod yung paint job nyo. Ito, meron na siyang cover dito. 4 liters is okay na for me. Sa kanyang average fuel consumption around 65 to 66, 62 to 66 kilometers per liter. Okay na siya for me. May mini tools din dito. Ayan, oh. May mga mini tools din. Ito is kulay white. Hindi ako masyado sanay sa kulay white na materials. Sanay ako sa color black. And at the same time, meron siyang compartment. Ayun ang pinakamahalaga. Most of its counterpart or sa mga ganitong category is wala na talagang compartment, seat compartment. Siguro to na as I estimated ko around 7 liters. Yan, 6 or 7, yan, mga ganyan. Walang specific na nakalagay. Dito mo siya sususian dito. Fender niya, gusto ko rin ng style. Compact siya, oh. Madaling gamitin, point A to point B. Andun na pangharaba. Siguro kung nakatira ka sa mga rural area na laging pataas or mahilig ka sa long rides, may recommend ko yung motor na to. Ganda rin ang ano nyo, grab bar nya, hand grip nya, ganda din. Tapos yung side mirror nya, yan din yung parang sabi ko may designed na parang ang looks is carbon fiber. Looks lang yun, looks lang. Ganda. Ito, dikit na, no? Dikit na sa ulo yung ano niya. So, very safe. Malaki ng distansya na ito. Wow. Ganda ng forma niya. Gusto ko siya. Parang gusto kong bilhin nga ito, eh. Sa totoo lang. Ito yung ano niya, brake fluid niya. So, syempre, marami sa inyo. Iba-iba naman tayo ng taste, no? Pero kasi ako, minimalist lang talaga taste ko. Hindi naman ako masyado maarte. And also, hindi naman ako masyado maluho. For me, ganito ang ano ko, motor ko. Makukontento na rin ako. Ang ganda niya. Forma na din siya for me, no? Ewan ko lang sa iba kasi madami talagang may ugali na medyo mapangmata sa mga motor. Pero ako, for me, hindi ako mahihiya kung ito yung motor ko. Ang ganda niya for me. Pwedeng ito next motorcycle ko. Pwede. Maganda. Nagaganda na ako sa kanya. Suzuki, ang ganda ng offer talaga ng Suzuki. Yung mga ano nyo, well placed din. Meron siyang bakal dito para kahit ma-aksidente ka or maligaw ka sa gubat, hindi maapektuhan yung mga wirings mo. Yung likod niya is drum brakes pa. Yan, adjustable drum brakes. Kapag hindi napantay yung gulong, dito mo lang adjust yan. Ganda. Kayo, ano masasabi nyo sa motor na to? Please comment down below. Okay ba siya sa inyo? Maganda ba siya? Gusto ko malaman yung thoughts ninyo. Anong mga motor yung next ninyo na gusto natin i-cover? May nag-request ng Mio Solti. May nag-request ng TMX.
Ayan, mga ganyan, no. Meron ditong CT125, Bajaj, Kawasaki, Barako. Kung ano yung mga 175 yan, 4-stroke. Kasi tapos na ako dito pero pwede ko ulitin to kasi hindi ko masyado nabigyan ng pansin to. Ito, kung napanood nyo na Airblade, panoorin nyo na lang. Tapos tanongin natin yung requirements, yung presyo, at the same time kung ano yung mga intakes ng brand manager nila dito. By the way, nandito tayo sa New Nemar, Canlalay, Binyan, Laguna. So kung gusto nyo mag-check ng unit, maraming motor dito. And bukas gagawin ko na yung full review ng Sniper ay ng NMAX 2020 and also Raider 150 Fi and XMAX. Yun yung mga nakapila sa akin. So alamin natin yung presyo and requirements. So yun guys, tanongin natin kung magkano ang installment plans and SRP nitong Suzuki Raider J crossover. Kasama natin Sir Bricks. Sir Bricks, magkano ang presyohan? Sir, 63,900. Yun, yung sinasabi ko. Yung offer nito compared sa counterparts niya, ang kasing mga kalaban niya, sir, Yamaha XTZ 125, 84,900 yun. Yung Honda CRF 150, 134,900. Tapos ang Kawasaki KLX 150, 130,000 pesos ang SRP. And last, yung Honda XRM 66,900. So here comes Suzuki, ang offer nila is 63,900. Ayun yung niya, sinasabi ko na mas mura siya, mas affordable ng mas nakararami. Yung installment, sir? Installment niya, sir, ang down payment po niya is 5,900. 5,900. Kasama na yung insurance, registration, tsaka yung open face pa rin. Okay. Yung tapos ang monthly niya po sa 3 years, 3,229. 3,000. 200 po kapag updated, less 400 kapag 1 month advance. Ayun, okay. Kaya dalawang option yung pagpipilian para din sa advance. Kung gaano ka galing magbayad. Okay, okay. Ayun. Tapos Sa yung 24 months naman, 4,035 pesos. 4,025. Ganun din. Ng discount. Less 200 tsaka less 400. Okay. And then 12 Sa months. 1 year, 6,452. Ang discounting na lang niya, 200 na lang. Pag 1 year. Kasi Okay. medyo mababa na rin ang interest ng company, kaya binaba na rin yung Alright. Tapos yung requirements. Yes sir, 2 valid ID, dalawang 2x2 picture, birth certificate, pagkasal na, marriage contract. Ayun, okay. Tapos si co-maker naman, dalawang 2x2 picture, tapos marriage contract. O kaya birth certificate. Ayan. So ito yung include ko na lang to sa dyan para makita nila sa screen yung mga list of requirements. Ito yung number namin pa. And ito yung number nila, 0917-853-7249. So yun, flash na lang natin sa screen para may contact kayo in case na kayo dito. Ito si Sir Chris. Sir Chris, Christopher. yung kanilang branch manager. Meron siyang mga dagdag dito. Yun, sir. Ha? Kasama na rin sa helmet. Ito nga po, yung helmet nila. Oh. Ang ganda ng helmet nila, guys. Actually, galing ako sa mga ibang dealership. Most of them wala ngang free na helmet. And yung iba naman, hindi ko masyado feel yung free na helmet. Dito sa kanila, quality, good looking yung helmet nila. So, recommendable. And sir, meron kayong mga, ano masasabi nyo sa motor na ito? Ito kasi base dun sa seminar namin sa Suzuki, walang pinagbago ang Suzuki, ang crossover na bago lang panlabas, pero sa makina, sabi sa akin ng Suzuki coordinator, same engine, same swing arm, sa basta kung ano yung spec ng Raider JFI at saka ng shooter before, ito pa rin yun. Kaya ako sa makina pag-uusapan, talagang medyo okay siya, no? Mapagkakatiwalaan. Iwas sakit sa ulo, no? Kumbaga, kung yung nilabas pa rin talaga dati, ito pa rin naman yung yung quality talagang wala na sila, no doubt na kumbaga. Yun din ang gusto ko sa Suzuki, guys. Kaya nga siya part ng Big 4. Ibig sabihin talagang maaasahan na siya. Yun, maraming Dagdag ko lang din yung telescopy. Kung mapapansin mo sir, yung Raider J talagang manipis. Nakapal, no? Nakapal na siya talaga sir. Ito hanggang dito, no?
Yung iba kasi parang ano lang, pang single na ano. Parang single na yung regular lang. Matatag na. Matatag talaga, pang ano talaga, off-road talaga. Off-road na rin. Para talaga siya. Pwede ka na rin talaga sa mga mababato, no? Sa mga batis, no? Sa mga ilog, yan. Tawid mo siya. So, yun. Nakita ko naman, mayroon na ding mga nag-test sa mga ilog talagang inaano nila. Patibay siya. So, ako, kung option nyo or magdadagdag kayo ng collection para sa off-road experience, pwede talaga tong motor na to. Hindi kayo gagastos ng malaki. Pwede rin siya sa everyday drive. Meron siyang utility kahit papano. So yun ang masasabi namin sa crossover. Yung contact details nandiyan na lang sa description box. Kung may mga tanong pa kayo, just comment down below. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. So yun guys, bago tayo matapos, shoutout muna sa mga following na nagpapa-shoutout kasi madami na, yung iba nagtatampo na. So yan, shoutout natin. Yung mga dito muna sa New Nemar na mga tropa pips nila, si Grupo Kasabe, Camotes Grupo, CNC or Saturday Night Club, shoutout sa inyo. ENC or Everyday Night Club, shoutout sa inyo. Kamusta kayo dyan? Ay sa Mrs. ni Sir Chris dito, si Sharon May Kasakop. Yun, shoutout. Maraming salamat po sa pag-support at panonood. And yung mga netizens natin nagpapa-shoutout, si Sebalio Reholos Mark, shoutout sa iyo. Kay Axel Abaya, kay Marvin Narciso, salamat sa panonood. Kay Emir Cruz, salamat po sa panonood. And kay AJ Javier, maraming salamat po. Kay Von Abayon, ayun, na-shoutout na. Huwag ka na magtampo, na-shoutout na. Salamat sa panonood. Kay Jomar Mortel, shoutout sa'yo. Kay Ian Frias. Kay Joshua Gonzalez, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa panonood. Kay Ranky Ford. Kay Von Abayon ulit. Ayun, ang dami na pala niya shoutout request, no? Tapos kay Alal Payaw. Kayamoto Vlog PH. Yun, subscribe daw kayo sa kanya. Kayamoto Vlog PH. Donalord Ortiz. Yan, shoutout sa iyo. Maraming salamat po sa manonood. And yun lang. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. Shoutout natin yan sa next vlog na merong tayo ganitong segment. Always keep it cool, ride safe always. Bye now.